Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang P-Boy. Kasalukuyang nasa ibang bansa. Nagtatrabaho bilang OFW. Ang ibabahagi kong kwento ay pumapatungkol sa personal kong karanasan. Bagay na noon ko pa dapat isusulat ito, pero ngayon lamang ako nabigyan ng pagkakataon. At sana mapaunlakan nyo. Nangyari ito noong binata pa lamang ako sa lugar namin mismo, sa May Batuan, sa Bohol. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 17 taong gulang ako ng mga panahon na yon. Nasa mga unang taon yon ng dekada 90. Hindi naman siguro kaila itong lugar ng Batuan. Kalapit ng Carmen at dito makikita ang tanyag na Chocolate Hills. Diyan po kami nakatira hanggang sa ngayon. Nasa naturang lugar pa rin kami. Noon ay ang hirap ng buhay. Pagpapalay ang pinagkakaabalahan. Kung minsan mais pero kalimitan talaga sa mga residente. Pagpapalay. Ulan, init, masama ang panahon at maganda. Pero nasa uma kami. Kumakayod para pang tustos. Hindi man permanente pero kahit papano ay may inaasahan pagdating ng ani. Kada hapon ay gumagala ako sa may palayan. Sinusuri ang patubigan na tinaayos sa mga pilapil. Nakakasabayan ko noon ang ubod ng pilyong pinsan ko. Magkakaidaran lamang kami. Kasabay sa paglaki, kasabay sa pag-aaral at kasabay din ng makapagtapos ng high school. Maliban sa ubod ng pilyo ay inakala kong may sapagkasaltik ang ulo nito. Kung ano-ano na lamang ang sinasabi niya. Pangalanan natin siyang Iko. Minsan ay natakot nga ako kasi nga nabanggit niya na may nakatitig daw sa akin lagi na matandang lalaki nun. Nagtanong naman ako sa kanya sa kung saan ito banda. Wika niya, kapag napapadaan daw ako noon sa may balon patungong Pilapilan, nakatayo lamang ang matandang ito. May pagkakuba daw yon. Ang isang mata, bulag. Sinasabihan ko lang siya na iwan niya na kasi ang paghihitit ng katsubong na nakakasira ito ng utak. Uso nun itong halamang katsubong, Sir Seth. Sa walang magawa sa amin ay ito ang ginagawang panghalo sa kape. Kung minsan naman ay ginagawang tabako, yung bulaklak lang. Malakas kasi yung tama nito. Para bang naka-ginseng ng 10 beses pero kapag napasobrahan, tatakbo na lamang ng walang humahabol at magsisisigaw. Basta may mga kabataan na noon na bigla na lamang naguhubad ng damit tapos tutungo sa kalsada dahil manghuhuli daw ng malalaking salagubang. Pero imagination lamang ito. Nasobrahan lamang sa tama ng halaman kaya yung mga jeep na napapadaan, iniisip na malalaking salagubang. Hindi naman ako sigurado kung gumagamit din ba ito ang pinsan ko noon. Nagdududa lang ako noon kasi nga parang may sarili talaga siyang mundo. Pero ang tiyak ko lang, hindi naman ganoon dati si Iko. Gawa ng tahimik yon tapos napakatino talaga. Basta ganun. Lagi niyang sinasabi na may nakamasid daw sa aking matanda. Pero alam niyo bang mali pala ako? Tsaka may natuklasan ako sa pagkatao ko noon. Malalaman niyo ang lahat sa kabuuan ng kwentong ito. Isang hapon, kung hindi ako nagkakamali, papauwi na ako noon. Medyo madilim na. Tapos nakita kong paparating si Iko. Hinablot niya ang kamay ko at sinabing bilisan daw ang pag-uwi. Nagkanda-dapa-dapa pa ako noon at syempre sobrang gulat sa pagbungad niyang ito. Tinanong ko siya kung anong problema. Ay naman dito, yung matanda daw ay nakasunod sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo? Aray ko, tinatapakan mo yung paa ko eh. Sandali, uy.
Hindi kumibo si Iko. Nang malapit na sa amin, doon pa lamang kami huminto. Pinagalitan ko. Kako ay malala ng sakit niya. Pero biglang inangat nito ang kamay. Tapos duro sa kung saan kami galing. Pagkalingon ko, sa may bandang likuran ay may nakatayo sa unahan. Nakayuko na parang kuba. Mabilis na kumabig yun sa may kakahuyan. Hindi ko man lang nakitang humakbang ang mga paa nito. Para bang kortinang hinawi lamang yon at naglaho na lamang bigla. Hindi talaga ako nakapagsalita. Nagkatitigan kaming dalawa. Tapos nagwika si Iko ng, "Walang hiya din tong matandang to eh. Namumuro na. Parang may gagawin sa'yo eh." Sa kabila ng mga sinabi niya ay nanatili akong kandilang nakatirik. At sa mga sandaling yon ay naging taliwas na ang pagtingin ko dito kay Iko. Totoo pala yung nakikita niya. Yung matandang yun na parang kuba. Yun ang sinasabi niya sa akin na laging nakasunod. "Huwag ka na ulit dadaan dyan ah. Doon ka na lang malapit sa amin. Huwag ka kasing matakot sa aso. Hindi naman nangangagat si Burnok eh." Itong Burnok po yung pangalan ng aso nila. Totoo ang mga sinasabi ni Iko nun. May maganda namang madadaanan pero doon pa ako nagpapakirap sa may balon banda. Pagkatapos noon ay umuwi na si Iko. Nasa dulo na ng dila ko noon ang mga katanungan pero hindi ko mapakawalan ito. Bagay na hindi pa talaga ako nakakabalik sa wisyo. Kinilabutan ako, syempre. Maiya ka ba namang wala palang sakit itong si Iko? Lahat ng mga sinasabi niya ay totoo. Hindi ko lang talaga nakita kung ano ang nasisilayan niya ng mga panahon na yon. Umuwi ako sa amin. Para bang ang lamig ng katawan ko kahit mainit naman ang panahon. Hindi ko naman sinabi sa mga magulang ko ang nangyari. Alam ko din naman kasing hindi maniniwala ang mga ito. Kinagabihan ay hindi ako makatulog. Nasa sala lamang ako noon. Ayoko sa silid kasi nga parang hindi ako makahinga doon. Bumangon ako at uminom ng tubig. Pero ganun na lamang ang pagkagulat ko nang makakita ako ng tao sa may labas ng bahay. Bale, nasa likod banda at tinatamaan yun ng liwanag. Nasisilip ko ito sa may decoratives. Nakatitig mismo yun sa akin kahit maliliit lamang ang siwang ng decoratives na yon. Malinaw ko siyang nakikita. Matanda. May pagkakuba. Ang isang mata, purong puti lang. Noong marehistro sa utak ko ang kabuang postura nito, mabilis na gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Malamang, ito yung laging sumusunod sa akin. Ganun pala yung itsura niya. Yung damit. Kulay kayumanggi na checkered. Ilang mga sandali lang ay naglaho ito sa paningin ko. Itong bahay kasi sa amin, Sir Seth, ay bungalow. Gawa ng sa simento na may 2 silid. May beranda. Yung parte kung saan ko nakita ang matanda. Sa likod yon. Sa may banggera ng kusina na may lagay ng maiinuman ng tubig. Walang kabahay-bahay sa likod na yon. Puro na lang yung matataas na damo at kakahuyan. Mabilis akong lumabas ng bahay. Hinagilap ko yung matanda. Nagmumukha na akong baliw noon. Hindi ko nga alam kung namamalikmata lamang yon dulot ng kakaisip dito pero ang tanong doon, bakit detalyado at base talaga yon sa mga isiniwalat sa akin nitong si Iko? Ganun na ganun ang postura niya. Inabot na lamang ng umaga at hindi na ako nakatulog. Hindi din ako nakaramdam ng pagkaantok. Pero pinili kong manatili sa loob ng bahay. Nakahiga lang sa sala. Pinupuna pa nga ako ng mga magulang ko pero sinabihan kong masama ang pakiramdam ko noon. Bali, 5 miyembro ang meron sa pamilya namin. May 2 akong mga kapatid na babae pero may mga asawa na kaya bumukod na yon. Pinakabunso po ako pero may natuklasan sa pagkatao ko na isyang ikinagulat ko talaga. Ito na yung twist, Sir Seth. Ang sabi ng Tatay Bono,
Hindi niya totoong pangalan. Kung masama umano ang pakiramdam ko, doon ako sa may silid. Pero umiling ako at sinabi kong doon na lamang sa may sala. May way sa pagkayawyawan naman itong si Nanay Elia. Yun bang buwangera? Sinisermonan ako na kesyo nagkukunwari daw para makaiwas sa trabaho noon. Nabanas ako noon kung kaya naman lumabas na lamang ako ng bahay. Nagtungo sa kamalig namin sa tabi ng kulungan ng mga manok at doon umiga. Sa pagkakataong ito ay mataas ng araw. Nakaidlip ako nang hindi ko namamalayan. Pero alam niyo ba kung ano ang nakapagpagising sa akin noon? Itong matandang lalaki na kuban nakabungad mismo sa mukha ko at nakangisi. Para akong binangungot noon. Sa mga sandaling nagising ako ay nilalagnat na ako noon. Lumipat ako sa loob kasi nga nilalamig ako. Dito na naniwala si Nanay. Mabilis yun nagpakulo ng mangagaw at ipinainom sa akin. Umalis yun at pagkabalik ay kasama nito ang manghihilot na pangalanan nating Mang Kaloy. Walang ano-anong hinilot ako nito. Pero bigla yung natigil at tinitigan ako sa mga mata. Hindi naman ako nagsalita. Nagtataka lamang ako sa reaksyon ng kanyang mukha na para bang gulat na gulat. Tumayo itong si Mang Kaloy. Kumuha ng tubig sa kusina. Nakalagay yun sa basong babasagin at nilagay naman sa may uluhan ko banda. Nagtanong na ako noon sa kung ano bang problema. Bakit nilagyan niya ng baso na may tubig ang uluhan ko? Nasasala lang ako ng mga oras na ito. Hapon yun at nakahiga ako sa mahabang upuang gawa sa kahoy na may sandalan. Sa pagtatanong kong ito, hindi nagsalita ang matanda. Abala lang sa pagmumuni-muni na animoy nagdadasal. Si Nanay ay umalis na. Wala siya ng mga sandaling ito maging si Tatay. Nasa palayan sila at maglalagay yun ng pataba. Ano po bang ginagawa niyo? Hindi pa rin ako kinikibuan noon. Hanggang sa bumangon na lamang ako kahit ang sama ng pakiramdam ko noon. Pero pagkabangon ko, biglang nabasag ang basong may lamang tubig. Gulat na gulat talaga ako noon. Diyos ko, ano ba ito? Totoo ba itong lahat? Wika ni Mang Kaloy. Nagtanong ako sa kung ano bang pinagsasasabi niya. Pero hindi naman ito nagsalita noon. Tinitigan lamang ako nito sa may hawak sa bunbunan ko. At ilang mga sandali lang ay nagpaalam na ang matanda na magiging ayos na daw ang pakiramdam ko noon. Nabalot ako ng pagtataka. Para bang may kung anong kinukublitong manggagamot na ito. Itong si Mang Kaloy ay tanyag talaga na magaling sa larangang ito. Pagsapit ng hapon, magaan na ang pakiramdam ko. Samut-sari ang naglalaro sa isipan ko noon. Mula sa pagpapakita ng matanda. At ito namang hindi ko matukoy sa kung anong problema meron si Mang Kaloy. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako sa palayan. Nakita ko si Iko. Kinausap ko ito. Kako ay nilagnat ako tapos ginamot ni Mang Kaloy. Pero may kung anong ginawa ito na para bang pagtatawas. Tapos nabasag ang baso ng kusa noon. Kinikwento ko ito kay Iko sa inaasahang may alamang pinsan ko. Dahil baka may masabi siya patungkol dito. Ganun ba? Nabasag? Nakakatakot naman. Naguguluhan ako noon sa sinabi niya. Hanggang sa may sinabi itong si Iko na tila parang may punto. Ayon kasi dito baka kaya nabasag ang baso. Dahil may kakaiba sa akin. At maaaring dahil ito dun sa matandang nagpapakita palagi. Tingin mo ba, boy? Ano kaya yung sadya sa'yo nun, no? Parang aswang, no? Nawawala. Sinasabi ko naman na ito sa mga magulang ko pero ayaw maniwala eh. Ikaw ba? Sinabi mo na rin ba ito? Hindi eh. Baka ganun din. Baka hindi din ako paniwalaan. Walang hiya ka talaga. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Nagsisimula ako noong maging sensitibo. Bawat mga sandali ay binabantayan ko.
Maging yung matandang kuba ay sinisipat ko sa lugar sa kung naroroon ba ito. Baka nariyan lang sa tabi-tabi, nakamasid. Hanggang sa pinuntahan ko si Mang Kaloy. Tapos dito, tinanong ko siya ng diretsyo at nakiusap akong sabihin niya ang lahat ng mapanatag na ako noon. Tandang-tanda ko ang lahat. Umaga yon. Kasama ko pa si Iko. Sinabi ko kasi sa kanya ang plano ko. Tapos ay kusa naman itong nagmungkahi na sasama daw siya. Ito na ang mga sandaling sobrang nagulat talaga ako. Ayon kay Mang Kaloy, may dugo daw ako. Dugo ng isang aswang. May sumusubaybay sa akin. Ang lakas daw ng kapit nito. Balak daw akong gawing isang ganap na aswang nun. Kilala ko ang mga kaanak mo pero wala namang aswang sa kanila. Nakapagtatakang natuklasan ko na may dugo ka nung ginagamot kita. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Itong si Iko naman ay napatulala. Tapos sinabi na baka ito daw ang laging nakamasid sa akin noon. Sabi ko na aswang yun. Wika ni Iko. May nakamasid. Nakikita nyo. Abay, kung ganun yun na yun. Hindi naman delikado ang kalagayan mo, Piboy. Ang delikado, kapag naging ganap na aswang ka, usisain mo kaya ang mga magulang mo. Baka hindi ka nila anak. Nanlaki ang mga mata ko noon. Para ba akong tinunaw na kandila na unti-unting nalulusaw. Dahan-dahang bumabagsak ang balikat ko. Habang iniisip na maaaring tama ang mga sinabi ng albularyo. Na kesyo hindi ako totoong anak nila Nanay Elia at Tatay Bono. Idagdag pa dyan na sa loob ng pamilya, ako lamang ang puti. Samantalang ang kapamilya, may itim. Yung mga kapatid kong babae, mga maiitim yun. Hanggang pagdududa lang ako. Hindi pa ako sigurado kung totoo ba talaga. Umuwi akong lutang. Nakasunod naman sa akin si Iko. Yung inaasahan ko na si Iko ang may kakaiba sa sarili. Ngayon, ako na. Pagkarating ko naman sa bahay, saktong naroroon na si Tatay Bono. Nagpapakain pa ito ng mga manok. Kasabay ko pa rin sa mga puntong ito si Iko na parabang nang uusisa din ang animal na yon. Walang ano-anong prinangka ko si Tatay. Tay, gusto ko malaman yung totoo. Anak niyo bang talaga ako? Iko, lubayin mo nga ako. Parabang langaw na kung saan-saan mo. Mabaho na roon ka din Nakasunod pa rin kasi sa akin si Iko noon kahit personal na yung pakay ko sa tatay ko. Ngumisi lang. Samantalang si Tatay, parang nagulat. Sumimangot ang mukha nun, pero hindi nakapagsalita kaagad. Nakatitig lamang sa akin tapos parang namumutawi na ang sasabihin. Pero nag-aalangan lang. Hanggang sa nagtanong na ito sa kung bakit ko daw nasabi yon. Napakahirap umanong sagutin ang tanong niya. Sino bang hindi, di ba kababalagan ng naging sani para malaman ko ang lahat. Pero magpaganon pa man ay umaasa akong maniwala sa akin ito. Tay, may dugo daw ako ayon kay Mang Kaloy. Dugong aswang. Siya na din po yung nagsabi sa akin na magtanong kung totoo niyo po akong anak. Ayon sa kanya, walang aswang sa pamilya natin. Maliban na lang sa akin. Pinaalis doon si Iko ni Tatay. Pero matigas pa din ang ulo at nanatili talaga yon. Sabi pa nito ay wala naman daw dapat itago dahil alam niya ng totoo nun. Inamin ni Tatay na hindi nila ako tunay na anak. Buntis daw si Nanay para sa ikatlong anak pero namatay daw noon ng isilang. Bali pagkalabas ay wala ng buhay. Babae yon. Doon ito sa ospital ng Carmen. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nakatambay muna pansamantala sa bahay ng pinsan doon sa Carmen matapos makapanganak, bigla na lamang may dumating na sanggol. Natagpuan sa labas ng bahay na parabang iniwan na lang ito. Parabang sinadya ng tadhana.
Kung kailan namatayan sila kasisilang na bata, doon din dumating ang isa. At syempre yung batang ito walang iba, kundi ako. Dahil nga namatayan ay ipinaubaya naman kila Nanay Elia at Tatay Bono ang bata. Kahit papano'y maibsan ang kalungkutan. Malugod umano nila akong tinanggap. Pinalaki, at ito nga naging binata na. Umiiyak ang tatay. Hindi niya daw lubos sa kalain na magmumula pa talaga sa akin ang pagbubunyag. Napag-usapan na daw nila ito mag-asawa na huwag aaminin. Ano mang mangyari, walang makakaalam. Totoo yun. Pero ang sa akin lang papanong nalambingit dito ang aswang? Ano ba talagang nangyari? Para bang nilamungos sa puso ko noon. Napakasakit. Sobrang sakit. Gaya ng sinabi ko hanggang sa pagduda lang ako mula nang may isiwalat si Mang Kaloy. Pero yun na namutawi sa bibig ni tatay na hindi nila ako anak noon. Pero sa kabila ng lahat ay ipinaliwanag ko kung bakit nabuksan ang patungkol sa pagkatao ko. Kako, may matandang nagpapakita at si Iko ang unang nakapansin dito. Nawawala na lamang yung bigla. At ayon sa pagsusuri ni Mang Kaloy, may nagmamasid sa aking aswang. Baka yun na ang matandang yon. At balak akong gawing ganap na aswang. Ang sabi ni tatay ay hindi man daw niya ako totoong anak pero alam ko naman umano na hindi nila pinaramdam na ibang tao ako noon. Kung sakaling totoong may dugo akong aswang, tanggap pa rin ako ni tatay. At kung sino man yung matanda umano na nakamasid tapos may balak na masama, hanggat maaari ay siyang unang hahadlang dito. Pagka-uwi ni nanay, parang namatayan ang bahay. Nag-iiyak si nanay noon. Papanong nalaman ko daw ang lahat? Si tatay ang nagpaliwanag. Siyempre, natakot si nanay na baka ang totoo kong mga magulang, mga aswang. Ang sabi pa ng nanay, baka magbago ang pananaw ko. Baka iwan ko daw sila noon. Huwag ko umanong gagawin ito dahil ikakamatay ni Nanay Elia. Pinuntahan ni tatay si Mang Kaloy. Kailangan umano nilang makausap si Mang Kaloy para lubusan nilang maunawaan ang lahat noon. Dumating naman si Mang Kaloy kasama ni tatay. Maraming sinabi ang albularyo, lalo na nang malaman na namatayan pala ng anak sila nanay noon. Baka umano kagagawan ng aswang kaya namatay ang pinakabunso. At ang aswang na ito ay merong motibo. Baka sinadya ang pagpatay para ipalit ang isang bata na may dugong aswang. Kapag naging ganap na binata na, at doon palang pupukawin ang pagiging halimaw at isasama sa kung saan namumugad ang mga aswang. May iba daw kasi mga aswang na hindi kayang magpalaki ng bata, kaya ipinapaubaya nito sa tao at sa paglaki na kukunin. Naniwala naman si Nanay Elia at Tatay Bono dahil napakalaki talaga ang posibilidad na yun nga ang nangyari. Hanggang na mga sanaling yun ay naroroon pa rin si Iko, Sir Seth. Parang wala nang balak umuwi. Hinahayaan lang naman pero hindi kasi maganda kapag may ibang taong nakikinig sa ganong sitwasyon. Napaka-off isipin kasi nga, lihim ng pamilya yun . Pero alam niyo ba, malaki ang naging papel nito. Siya lang naman ang laging nakakakita at nakakaramdam kung naririyan ng aswang. Nasuri ito ni Mang Kaloy pero hindi naman daw bukas ang ika-6 na pangdama o sixth sense nito. Walang ganun si Iko. Sadyang malakas lamang umano itong mag-usisa noon. Sa mga sumunod na araw ay naging matamlay ako. Parang ayaw ko nang magtrabaho. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko na hindi nila ako tunay na anak. Mantakin nyo, kasama pa dito yung usaping aswang. Kahit pa nakakatakot pero iba pa rin yung namamayani sa isip ko noon. Hanggang isang hapon ay biglang napabisita si Iko. Sinabing nasa paligid na naman umano ang matanda. Namataan niya daw kanina sa may palayan at nawala na lamang bigla. Noong papauwi na siya ay nakita niyang nakabungad sa likod ng bahay namin. Pinuntahan ng tatay ang albularyo. Pagkabalik nito ay kasama na si Mang Kaloy. Ginalugad ang lugar.
Nilibot ang likod ng bahay hanggang sa nakarating sa may kakahuyan. Pero walang matanda na bulag ang isang mata ang namataan noon. Pero ayon kay Mang Kaloy, may aswang nga umano. Pero walang bakas na iniwan. Hanggang sa pakiramdam lang ni Mang Kaloy na may aswang. Nang ibig sabihin ay hindi nagsisinungaling si Iko noon. Nagtanong ang tatay sa kung ano bang dapat gawin. Ay naman kay Mang Kaloy, kung para sa kanya, napakahirap umano. Gawa ng malakas ang kapit ko sa aswang at hindi pa niya ito madaling masugpo. Buhat ng bukod sa mailap ay tila ba napaghandaan na ang lahat noon. Sa paniniwala ni Mang Kaloy, kaya walang bakas ng aswang sa lugar dahil maaaring isang linlang lamang daw yon. Linlang na may kakayanan umano na makapanakit at magdala ng malas. Baka gumagamit ng ritual at pinapalakbay lamang ang espiritual na katawan na parang aswang nahukluban. Sa pamamagitan umano nito ay pwede akong hamakin at gawing ganap na aswang noon. Sumabat ako noon. Kako haharapin ko na lang. Kung ito talaga ang nakatadhana sa akin, haharapin ko yon para wala nang madamay. Dagdag ko pa, maraming salamat sa pagpapaaruga nila. Umiyak si nanay, habang si tatay nagalit at sinabing sumusuko na daw ba ako. Kung sila nga ay hindi sumuko at pinalaki talaga akong anak nila, bakit daw ako pinanghihinaan ng loob noon? Nakiusap si Tatay Bono kay Mang Kaloy. Sa kahit anong paraan daw ay tulungan kami noon. Kahit may kapalit na salapi. Ultimong lupa ay magbibigay daw si Tatay Bono, wag lang daw akong makuha ng nilalang. Nako, Diyos ko. Alam mo, Bono, hindi mo kailangang gawin yan. Ano bang sabi ko? Di ba mahihirapan ako sa aswang? Pero may damaggit ba akong walang pag-asa? Sige, wag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Teka nga, bakit ka ba nariritdong? Parte ka ba ng problema? Wika ni Mang Kaloy sabay puna kay Iko noon. Malupit pa talaga sa marites ang kay pinsan ko na ito. Nakatayo at nakamasid sa amin. Naroroon sa sala. Pinsan ko po si Piboy. Kahit man hindi ka dugo pero pinsan ko po siya eh. Yun ang turing ko sa kanya. Magkakababata kami. Kahit pangit pa yan. Sinisikmura ako naman tsaka di ba nga ako din naman yung nakatuklas na may nakamasid sa kanya lagi. Nakikita ko na yung matanda bago pa kayo. Tsaka ako lang din yung tila nakakaramdam kung nariyan ba yung matandang yon. Hindi ko alam pero baka makatulong po ako. Aba, oo nga no. Siya, sige. Mamayang gabi, bantayin mo sa labas ha. Basta bantayin mo lagi dito at mapaaraw man naggabi. Tsaka dito din muna ako ng ilang araw. Pag-aaralan ko kung kailan mo siya nakikita at nararamdaman. Anong klaseng tao ka ba eh? Wala namang kakaiba sa'yo. Nahawa ka siguro sa aso niyo eh. Minsan nakikita kong katabi mo sa pagtulog. Baka sinasabayan mo din ang kain ng aso niyo ha. Kahit sa kabila ng kalungkutan ko ay napatawa talaga ako nun. Ilang araw din akong nagmistulang bilanggo. Ayaw kong palabasin ni tatay. Si Iko naman ay naroroon lang lagi sa amin. Maging itong matandang albularyo. Tapos ay dumating pa ang dalawa kong kapatid na babae nun. Si Ate Joyce at Ate April. Hanggang sa isang gabi, habang nagbabantay si Iko sa labas ng bahay, bigla na lamang itong nagsisisigaw. Nabulabog talaga kami nun. Si Mang Kaloy ay mabilis na lumabas at sinuri kung anong nangyari. Kami ni nanay, sumilip sa bintana. Maging ang mga kapatid ko noon ay nakasilip din. Habang si tatay naroroon sa pinto ng kusina nakabungad. Itong si Iko ay nasa may bandang kamalig. Katabi niya na si Mang Kaloy. Tapos nakikita kong umaatras ng lakad ang dalawa. Hanggang sa napansin kong may tao doon sa likod ng kamalig. Klarong-klaro, walang iba kung hindi ito yung matandang nakamasid lagi sa akin. Umaabante ang lakad hanggang sa bumungad na yon ilang distansya na lamang sa gilid ng bahay. Nakakapangilabot ang titig niya. Itong isang mata na namumuti. Umaamag yun ang tamaan ng ilaw.
Ano mang sadya mo, huwag mong itutuloy. Dahil kung hindi, magkakasubukan talaga tayo. Wika ni Mang Kaloy. Mabilis na tumakbo papasok ng bahay si Iko noon. Kumalampag pa ang pinto na para bang masisira ito. Tumabi ito sa akin at nanginginig ang katawan. May gusto lang akong linawin. Napapansin ko kasing parang kinatatakutan niyo ako ng gusto. Wala akong masamang motibo. Tsaka kung ano man niyang iniisip ninyo, siguro napakalayo niyan sa kung ano ang dahilan kung bakit ako nagpapakita. Dinadalaw ko lang yung apo ko. Malaki na pala siya. Namatay ang anak ko nang isilang siya noon. Wala namang asawang anak ko kasi napabuntisan lamang yun ng lalaki at hindi pinanagutan. Hindi ko kayang buhayin ng bata sa pangangalaga ko. Nakahanap naman ako ng tao na pwedeng mangalaga. At kayo na ngayon dahil namatayin kayo ng anak. Hindi ako masama. Huwag niyong isipin na kukunin ko siya. Sapat na sa akin ang makita siyang masaya. Pasensya na sa abala. Aalis na ako. Maraming salamat. Tumalikod yon tapos naglakad hanggang naglaho nun. Wala ni isa sa amin ang nakakibo. Para bang nabuhusan lahat ng malamig na tubig. Hindi ko na malayo na lumuluha na pala ang mga mata ko nun. Lolo ko pala yon. Hindi man lamang nagpakilala. Mali ang duda ni Mang Kaloy. Halos lahat mali. Ang tama lang ay yung may dugo akong aswang. Walang masamang motibo yung matandang yon. Bagkos ang meron dito ay mabuti. Naging magaan ang loob ko. Niyakap ako ng mga magulang ko maging ng mga kapatid ko nun. Ang sabi ng nanay ay wag na ako mag-alala. Dama din nila ang diwa ng malalim na talatang namutawi sa bibig ng matandang aswang. Basta, nagkaiyakan dun sa bahay. Habang ito namang si Mang Kaloy, napapatawa na lang. Nakutusan pa si Iko. Pati daw siya ay nadamay sa pagkadismaya. Mali ang hinala at nakakahiya daw isipin. Napakabuting aswang daw ang laging nagpapakita tsaka, yun nga, walang ritual. Hindi din lang. Totoo talagang nagpapakita yon. Nagsisisigaw pa umano si Iko nang masilayan nito sa likod ng kamalig. Bagay na napilitan na lamang siguro yung magpakita para magpaliwanag. Bumalik ang saya ko nun. Nalaman ko na hindi nila ako kaanak. Pero dahil sa kaganapang yon ay mas naging mahal nila ako at mas naging mahal ko din sila. Yung matanda ay may mga ilang beses pa itong nagpakita. Si Iko ang laging nakangmatsyag bago ako pero hindi na ako natatakot nun. Tinatawag ko pa. Gusto ko malapitan pero naglalaho na lang yun habang nakangiti. Hanggang sa hindi na ito nagpakita sa akin. Sinusubukan ko pang ang puntahan ng lugar kung saan ito laging namamataan pero wala na. Hindi ko ito nasilayan. Hindi ko man lang nalaman ang pangalan. Ganon siguro ang mga aswang. Sobrang ilap sa mga tao. At siguro'y naging ganon din ako kung hindi lang napasa kamay sa pangangalaga ng tao. Kung hindi ako pinaampon ng lolo kong aswang. Nabulag ang isang mata.